Hallelujah. Magandang araw po sa araw po ng linggong ito. Mga kapatid ko sa pananampalataya, brother and sisters, at sa mga kapwa ko po. Patuloy po tayo na makikinig po o patuloy po pa na ating kauhawan ang salita po ng Diyos. Lalong-lalo na po sa mga Kristiyano na sila'y sinasabi nilang sila ay sa Diyos. Sabi nga po sa aklat ni Apostol Juan, ang sa Diyos ay nakikinig ng kanyang mga salita. Hallelujah. So, nung nakaraan pong aking pagbabahagi, ang naibahagi ko nga po sa inyo ay doon sa yung unang-una po, yung John 3:16. Diba, nilinaw po natin doon kung ano po ba ang kapahulugan ng sinabi ng ating, kasi siya po ang nagsabi noon, ng kapanahunan, na nang siya po ay nasa lupa pa o sa bansang Israel. Kung paano ipinatotoo niya ang kalooban ng kanyang amang Diyos sa mga tao na kanyang nakakasalamuha sa kapanahunan iyon. So ito po ay binasa ko sa inyo sa aklat ni Juan, na kanyang lingkod, si Apostol Juan. At ang sumunod doon ay ang sa Tesalonica, ikalawang Tesalonica, chapter 2, and verse, puntahan po natin para verse, chapter 2, verse 2. Yun po ang isinare ko sa inyo dun sa mga taga Tesalonica. So nagkaroon po ng problema sa lugar ng Tesalonica nang nagpadala ng sulat ang ating Apostol Pablo. Ito po yung nagkaroon po ng suliranin dahil may nagpapalagana po na dumating na nga po raw ang ating Panginoong Kristo. Kung kapanahunan ngayon meron na pa rin palang mga false prophet na nangyayari, hindi lamang sa kapanahunan ngayon na talagang ngayon laganap na may mga nagpapanggap na sila may mangyayari sa bansang Pilipinas, may darating na ang Panginoon, ganun. Wag po natin ito paniwalaan kung paano nilinaw nga po ni Apostol Pablo na ang pagparito ng Panginoon kinakailangan ay dumating muna ang suwail. Sinasabi rin yan doon sa pahayag, doon sa kahuli-huli ang libro, itong Ebanghelyo o itong Biblia, sa pahayag o sa Revelation. Kinakailangan dumating muna itong si Satanas bago po dumating ang ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Sinasabi nga doon sa Ebanghelyo, pagkatapos ng 1,000 taon at ito'y muling ikukulong, itong matandang aso, ang dragon, walang iba kundi itong si Satanas. Yun po ang pagkakabanggit doon sa pahayag. Kanya, dito po tayo sumubaybay sa sinasabi po ng Ebanghelyo. Hindi po doon sa mga sabi-sabi ng mga tao. Ito ngang aking ipinapahayag sa inyo. Kasi marami po ngayong mga naliligaw ng mga tao. Sayang po ang inyong pagkilala at pananampalataya paglapit nyo sa Diyos. Minsan lang po tayong magdi-decide sa ating sarili upang hanapin natin ang kalooban ng Diyos. Dahil wala namang taong gustong mapahamak pagdating ng kanyang huling hininga. Ito pong ating pinagbabastaan, hindi po ito tungkol sa pagyaman natin o tungkol sa kasaganahan natin. Ito po ay hindi. Tungkol po ito sa pangako ng Diyos na kung tayo ay mawawala na rito sa mundong ito, maipangako po ang amang Diyos na bagong mundo na siya nating titirahan. Kung tayo ay magtitiis at susunod lamang sa kanyang kalooban. Kanya sinasabi ko nga po sa inyo, pagbutihin po natin, gamitin po natin ang tama nating pag-iisip sa pagpili o pagsama sa isang nagpapahayag po ng salita ng Diyos. Napakadami po ngayon ang mga nagpapahayag. Napakadami po ngayon ang mga nag-share ng words of God. Subalit, ang mga ito po ay makikita natin na kung tama po ba
ang kanilang isinesharing sa atin upang ang ating kaluluwa ay ma-save o mailigtas. Sapagkat ito po ang importante, ang kaluluwa natin. Dahil ito po ang siyang hindi po namamatay. Ito po ang makatitikim ng kaparusahan sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah! Kaya nga po, mga kapatid ko, kaya ako'y patuloy na nagbabahagi sa inyo sapagkat nais ko pong makatulong sa inyo. Hindi po ako nagpaparami. Inuulit-ulit ko, hindi po ako nagpaparami ng listener o dahil kung wala man nakikinig sa akin, meron pong matitirang makikinig sa akin. Walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga anghel na nasa kalangitan. Bakit ko po nasabi yun? Sapagkat tinutupad ko po ang aking tungkulin. Bagamat kahit walang makinig sa akin, ay okay lang po iyon. Sapagkat ang importante, ang sabi nga ng Biblia, kayo ay hindi naglilingkod sa tao, naglilingkod kayo sa akin. So, ito pong aking pagsasalita, hindi nyo po maaring hindi nyo maririnig ito. Ang importante lang po na ito ay ma-deliver ko o ma-share ko sa inyo. Kaya hindi nyo kunin ito, kaya kunin nyo. Lahat po tayo may pananagutan sa Diyos pagdating po ng tamang panahon. Hallelujah! Kaya nga po, ako'y patuloy na bagamat minsan ako'y nanghihina. Dahil tao lang po tayo. Opo, tao lang po tayo. Nanghihina tayo. Merong minsan nagbabago ang ating pag-iisip. Nagkakaroon tayo ng doubt na minsan dumarating ang espiritong hindi dapat natin papasukin sa ating pag-iisip na wala namang kwenta yung ginagawa mo eh. Magpakasarap ka habang ikaw ay malakas. Hindi po, mga kapatid ko. Hindi po. May mga nababasa ako dyan sa Facebook. Habang malakas ka, magpakasarap ka na. Hindi po. Habang may natitira kang buhay o kalakasan, ipaglingkod mo sa Diyos. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Hallelujah! Sapagkat yan ang nais ng Diyos, ang tayo makiisa sa kanyang hangarin na maipalaganap itong kanyang ebanghelyo. Hallelujah! Huwag po tayong gumaya sa mga napakaraming mga naglalakihang mga kongregasyon ngayon. Kung mapag-aaralan nyo po, oo, sila'y nagpupuri. Tumatawag din sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Subalit, wala na po silang pagkakaiba sa sanlibutan. Naghalo na po, nagmix na ang worldly at ang makidiyos. Hindi po, ingatan po natin ang ating sarili. May tama po at matuwid na paglilingkod sa Diyos. Kasi marami po akong napapanood, mga nag-sharing ng salita ng Diyos. May nag-sharing dyan na kadami-dami ng pasakalye. Kasi yan naman ang isang mentality ng mga nakikinig. Hinahanap nila pag boring, inaantok ka, ang gusto nila may konti kang patawa. Hindi po ganito ang paglilingkod sa Diyos. Ang pattern po natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Opo, maging maayos po tayo. Kalugod-lugod. Hindi po yung komedyante tayo, nagkukwento tayo na kung ano-ano. Hindi po yan kasama sa kaligtasan. Wala po tayong ibang ikinikwento rito, kundi ang kalooban ng ating amang Diyos at nangyari sa Panginoong Kristo. Meron nga ako napanood dyan, pati si Kari, isinama. Ganon. Isinama doon sa kanyang pagpapatotoo ng salita ng Diyos. Ito po, wala po itong Holy Spirit, bagamat siya ay nagsasalita ng mabubuting salita. Subalit, ang masama po rito at ang masaklap dito, ang mga nakikinig dito, ay walang matatanggap na kaligtasan at espiritu. Ang natatanggap lamang nila ay kasiyahan na sila'y natutuwa sa kanilang pinakikinggan dahil maraming nalalaman na kamunduhan na sinasabi. Hallelujah! Marami po niyan na ako'y may magagaling pang magsalita, verse to verse, title to title, ayun nga, verse to verse ng Biblia.
kayang-kaya niyang hanapin. Hindi naman po ito pagalingan. Hindi po ito pagalingan na magaling kang maghanap o nasa sa ulo mo. Ang importante po rito, nasasabi mo ng katotohanan at hindi mo dinadagdagan ang salita ng Diyos. Hallelujah. At ang isa pang napaka-importante rito, nagmamanifestation ang kalooban ng ano po ba ang ibig sabihin ko? Nakikita sa isang nag-share ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Iyon po ang katotohanan. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, hindi maaaring magbunga ang santol ng ibang klaseng puno na bunga o ang ubas na magbunga ng santol at hindi rin maaaring bumukal ang isang tubig na maalat ng hindi maalat. Kung ano ang ibinubukal, yun din ang mangyayari. So, ano ibig sabihin dito? So, kung ikaw ay galing ka sa Panginoong Kristo na siya ang ginagawa nating pattern, so, kung ang Panginoong Kristo ay malinaw na tubig, so malinaw na tubig din ang ibinubukal niya. At ikaw yun, ang isang naging bukal. Kung ang Panginoong Kristo ay puno ng ubas, puno ng igos, so ganun din ang iyong magiging bunga. Ikaw ay magiging ubas, ikaw ay magiging puno ng igos. Hallelujah. Hindi po paaaring ganun ang magiging ano. Kanya sinasabi ko rito, nakakatakot po sa panahon ngayon. Napakarami pong grupo na patungkol sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Hallelujah. At isa pa po itong aking lilinawin sa inyo para hindi po kayo malito. Ang Iglesia ni Kristo ay wala pong nagmamay-ari nito kundi ang ating Panginoong Kristo lamang. Hindi po ito pag-aari ng mga manalo o kundi po ito pag-aari ng kung sino mga. Kapag ikaw po ay pumaloob sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, ikaw po ay nasasama na po sa Iglesia. Ganun po ito. Wala po itong pagmamay-ari. Wala po itong dapat mag-angkin na nasa kanilang Iglesia. Ito po ay open sa lahat ng gustong humanap sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Kaya wag po kayong maniniwala. Kung kayo'y napaloob na sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, nandun na po kayo sa Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Diyos na sinasabi rito. Dahil kabahagi na kayo sa isang katawan na mayroong maraming pangsyon ng mata, pangsyon ng kamay, kayo po yun. Kabahagi na po kayo na ang ulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ganun lang po kababaw po intindihin ang ibig sabihin po ng Iglesia. Wala po itong nagmamay-ari kundi ang ating Panginoong Kristo at amang Diyos. Hindi po ito pag-aari ng mga manalista, hindi po ito pag-aari ng mga Soriano o ano pa mang mga kongregasyon na malalaking kongregasyon ngayon. Pag-aari po ito ng Diyos na kung sino man ang nais mapaloob dito ay siya'y tatawaging Iglesia po siya. Maging ang ating Apostol Pedro, ginawa lang po siyang caretaker. Hindi po sinabi sa kanya, sa iyo itong Iglesia, Pedro. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Siya ang binigyan ng kapahamalaan ng ating Panginoong Kristo nung nabubuhay pa. Itatayo ko sa batong ito ang Iglesia. Ikaw, Pedro, ang siyang mamamahala. Kaya si Pedro, isa sa pinakamatandang Iglesia na namamahala sa kapanahunan ng ating Panginoong Kristo. Ganun lang po yun. Wag po kayong maniwala na Iglesia ng pinamumunuan ni Manalo ay yun ang katotohanan. Hindi po. Hindi po. Hallelujah. So, ito po tayo ngayon. Ang isi-sharing ko po sa inyo ay nandito po sa libro ni Juan. Magsisimula po tayo sa Kapitulo 30 hanggang doon po sa 44. Babasahin ko po para po ito'y maipaliwanag ko sa inyo. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ay sa sinasabi ng aking Ama. Kaya't matuwid at hatol ko, hindi sa sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag din yung tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para paligtas kayo. Si Juan ang parang maningas na ilaw
na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya kung namang ginaganap. Yan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin, nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kaya may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan, sa paniniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggang. Ang mga ito nagpatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, sa inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal sa isa't isa, hindi ang parangal na nanggagaling sa Diyos. Paano kayo makapaniniwala? So, ang Panginoon po ang siyang nagsabi nito sa kapanahunan ng kanyang pagpapatotoo sa kanyang Amang Diyos. Ito po ay nasulat dito sa aklat ni Juan. So, ang sabi ng Panginoon, hindi siya nagpapatotoo na tungkol lamang sa kanyang sarili. Sapagkat ang kanyang laging pinapatotoo at ang kanyang ginagawa ay nanggagaling po ito sa kanyang Amang Diyos. Hindi siya gumagawa sa sarili niyang pagdidesisyon. So tulad tayo, mga nangangaral, hindi tayo nagpapatotoo na nanggagaling sa ating sariling karunungan. Marami po ngayong mga ganyang mga nagtuturo na dinadagdagan nila ang mga pagtuturo itong ebanghelyo. Meron nga ako naringgan dyan, nag-o-opera daw ang Diyos. Kung paano lumabas si Adan, inopera raw ng Diyos yun. At nung kapanahunan na yun, high-tech na raw po ang pag-opera. Ito po ay mali po ito. Kung ano po ay nakalagay sa Biblia, di ba't ang sabi, nang natutulog, si Adan ay kinuha sa tadyang habang natutulog. Wala pong pag-o-opera na involved doon sa sinasabi ng Biblia. Kasi po, kapag kaganyan po ang pagpapaliwanag ng isang nagtuturo, ito po ay nagpapagamit. Napipikap din po na nakikinig yan at iyan din po ay kanilang ibinabahagi. Yung mga ganong naririnig. Ganon po ang mga tao, kung ano narinig, iyon po rin ang kanilang ikinikwento. Minsan pa sumusobra doon sa pagkukwento. Baka hindi nga lang narinig to ng iba, hindi lang nag-opera ang Diyos, kundi may kasama pang nurse, ganon. Hallelujah. Kaya nga, ang pagtuturo, ito po ay pinakikinggan ng gusto. At ito ay binabatay doon sa nagtuturo, kung ito nga po ay isinabubuhay niya. Hallelujah! Ano ang sabi ng Panginoon? Nang dumating daw ito si Juan, ay sandaling naaliw itong mga tao na kapanahunan niya na nagtuturo ng kaliwanagan. So kasi itong tinatawag na Juan, hindi po ito si Apostol Juan, ito si Juan Bautista, na siya yung sumisigaw na tuwirin nyo ang daraanan ng ating Panginoong Kristo. Siya po yung nagpatotoo. Siya po yung nagpatotoo ng una sa ating Panginoong Kristo na sinasabi niya, ako ang magbabautismo sa inyo sa tubig, subalit hindi ako, o wala akong karapatan na magtanggal ng kanyang pangyapak o ng kanyang direktahan na tayo. Ang ibig sabihin po ng pangyapak, ng kanyang tsinelas o sandalyas sa kanyang paa. Wala siyang karapatan. Kasi alam mo ba kung bakit nasabi ito ni Apostol Juan? Kasi itong ating Panginoong Kristo, ito po ay banal. Siyempre, pag ikaw ay banal, nahihiya kang lumapit sa isang banal. Hallelujah! Wala tayong karapatan. Sapagkat itong ating Panginoong Kristo, walang ibang nakikilala to kundi ang isa pang banal na nasa kalangitan, ang kanyang Amang Diyos. Sila lamang pong dalawa ang nakakaroon po ng ugnayan. Kung ano po ang ginagawa ng Ama, ginagawa ng Anak. Kung ano ang ginagawa ng Anak, ginagawa po ng Ama. Kanya nga ang parangal ay hindi nanggagaling, ang sabi po dito, hindi nanggagaling sa mga tao. Ang mga tao po sinasabi rito, kayo hinahanap nyo ang parangal ng isa't isa sa inyo. Marami po ngayong ganyan na mga nagtuturo. Di po ba? Napakadami po. Na kapag
magaling ka sa Biblia, maraming natutuwa, mga nagpapalakpakan. Hindi po ito pagalingan, hindi po. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi niya hinahanap ang parangal ng mga tao. Ang hinahanap niya ang parangal ng Diyos Ama. Sapagkat, bakit niya sinabing hindi niya hinahanap ang parangal? Sapagkat ang mga tao ay mga tigasanlibutan. Hindi niya tinatanggap ang parangal ng mga tao. Hindi niya tinatanggap ang parangal ng mga tao. Kanya nga sinasabi ko sa inyo, ang hain at papuri ay hindi tinatanggap ng Diyos. Maliban sana kung ikaw'y matuwid, maaari siguro tanggapin na ng Diyos. Pero kung isang masama na nagpaparangal, tatandaan niyo po, hindi po lahat ng pagpupuri at pagpasalamat ay tinatanggap po ng Diyos. Masaktan na po kayo kung masaktan. Kung tao kang hindi sumusunod sa Diyos at wala ka pong matuwid na pamumuhay, kaya magdasal ka na magdasal, kaya mawalan ka ng boses, maupod ang tuhod mo, kakalakad ng paluhod, hindi po kayo maririnig ng Diyos. Iba po ang pamantayan ng Diyos. Kinakailangan kayo maging malinis muna sa harapan nyo bago ka maunawaan ng Diyos. Hindi po lahat ng pananalangin ay dinidinig ng Diyos. Ang dinidinig lamang po ng Diyos ay yung sumusunod sa Kanya. Kanya nga may sinasabi sa Mateo, hindi ako nagkakamali sa 7, hindi lahat ng tumatawag sa aking pangalan ay nakikilala ko. Diba? Kanya nga noon, nagkaroon ako ng doubt dyan in-explain niya naman yan, pinaliwanag niya. Yun lamang, mga nagtatayo ng pananampalatayang matibay. So, pag sinabing pananampalataya, pumapasok dito ang pagbabago ng buhay natin. Hallelujah! Kaya nga sinasabi, patuloy po tayo, sinasaliksik ninyo mga kasulatan, sa paniniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggang. Ang mga ito nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo Ito po ngayon ang nangyayari. Marami pong mga nagtuturo, sinasabi po rito, sinasaliksik nyo ang kasulatan. Ito po, marami pong mga nagpapakadalubhasa nito. Minsan nagko-quote pa sa mga sa phone. Kino-quote nila yan, ipinopost nila yan. Hindi po ito. Bagamat ito ang ating gabay, ang salita ng Diyos. Pero ano sabi ng Panginoon? Sinasaliksik nyo ang kasulatan sapagkat sinasabi nyo sa inyong sarili na doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Hindi po. Nilinaw po ng ating Panginoong Kristo. Ito ay gabay lamang natin kung paano natin isabubuhay na matuwid ang ating buhay. Ito po ang magtuturo ang Biblia. Hindi po sa pamamaraan ng pagsasaliksik o sa pamamaraan ng paghahayag natin. Unang-una po, para po malaman natin ang katotohanan. Hindi po para tayo ay mag-sharing, tayo ay hindi po. First po, una sa lahat, baguhin po natin ang ating buhay. Yun po ang siyang unang kwalifikasyon. Kapag naunawaan mo na ang salita ng Diyos, baguhin mo ang iyong buhay. Humingi ka ng pagtulong sa Diyos upang mabago ang buhay. Kasi wala rin pong power ang iyong sasabihin kung hindi po nagbabago ang iyong buhay. So, hindi ka po ano po ba ang power? Itong tanda ng tagapagturo, itong santong banal na espiritu. So, hindi ka magkakaroon ng Holy Spirit. Kung ikaw ay salita ka lamang ng salita ng mga verses, kabisado mo buong luma at hanggang bagong tipan, hindi mo po ito pagiging kaligtasan itong salita ng Diyos. Hindi po. Una sa lahat, ikinakailangan ipakita mo muna ang iyong pagbabago na handa kang sumunod sa Diyos. At ipagkakaloob sa iyo ang santong banal na espiritu, ang tatak na ikaw ay sa Diyos na. Iyon po, isa ka na sa matatawag ng amang Diyos na anak niya. Pero kung hindi pa nagbabago ang iyong sarili at sharing ka lang ng salita ng Diyos, post ka ng post, quote ka ng quote ng mga napakagagandang salita na sinasabi nga rito na ang inaakala nyo sa pamamaraan nito na pagsaliksik nyo ng banal na kasulatan ay matatagpuan nyo ng buhay na walang hanggang, nagkakamali po kayo. Ang sabi rito, ang mga ito nagpapatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay.
Ano sabi ng Panginoon? Ayaw lumapit. Sa kapanahunan natin ngayon, ito sinabi niya doon sa kapanahunan ng mga Hudyo, na ayaw lumapit sa Kanya. Walang ginagawa ito, kundi itong lalo mga Pariseo, mga Eskriba, ang mga pag-uutos ng Diyos ang pinatutupad nila. Subalit, hindi naman na talaga nila. Ang sabi nga ng Panginoon sa Kanyang mga alagad, sundin nyo ang kanilang sinasabi. Sapagkat ito'y pag-uutos pa ni Moises. Subalit, huwag niyong gagayahin ang kanilang ipinamumuhay. Oh. Diba? Nilinaw ng Panginoon sa Kanyang mga disipulo. Sundin nyo ang sinasabi ng mga Pariseyong ito. Ipinasusunod din ng Panginoon. Subalit, huwag niyong gagayahin ang kanilang ipinamumuhay. Hallelujah! Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanya sariling pangalan, siya inyong tatanggapin. So, nung panahon na yon, nung isinesharing nga ng ating Panginoong Kristo ang kaluwalhatian ng Amang Diyos, so wala pong nakikinig ng mga Hudyo sa kanya. Ayaw maniwala sapagkat itong mga pinagpapahayagan niya ay ang iba rito ay mga Eskriba, mga Pariseo na nagtuturo rin ng kabanalan. Oh. Na ayaw nilang tanggapin na sinasabi niya na ako'y nanggaling sa Ama. At ito pa nga naging dahilan, di ba? Kaya nga siya pinapako dahil nagsasalita raw ng kasinungalingan itong ating Panginoon Kristo na ipinapalagay niya na siya ay mas mataas pa sa Diyos o na siya raw ay nanggaling sa Diyos. Hindi po pumapayag itong mga nakikinig sa kanya, itong mga Pariseo at itong mga Eskriba na talagang noong mga panahon na yun ay lagi siyang sinusubaybayan. Pinakikinggan niya ang mga sinasabi niya upang makakuha sila at makatsyempo sila na siya ay maparusahan. So marami itong ngayong ganito sa ating kapanahunan na may mga totoong nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi po natin napakikinggan. So itong mga hindi sumasang-ayon, ang nais po nito ay linlangin ang mga taong naghahanap ng katotohanan. Marami po niyang ganyan. Katulad nga po ng sinasabi ko na may narinig ako napanood ko sa Facebook o sa phone ko na nagsisharing siya napakaraming tao. Router, nakita ko router. Wala pong kaayusan na nagtuturo ka ng kaligtasan, may binabanggit ka na wala naman sa Biblia si Curry na isang basketball na NBA. Wala naman po siya doon sa Biblia. Bakit nasama doon si Curry? Sapagkat itong hinahanap ng mga taong nakikinig. Ang may konting komedyante, hindi po komedyante ang ating Panginoon Kristo. At ang pagpapahayag at pagsisharing ng salita ng Diyos, hindi po ito hinahaluan ng komedyante. Hindi po ito hinahaluan ng kung ano-ano mga bagay upang mapatanggap mo lamang ang mga taong nakikinig sa iyo. Hallelujah! Kaya ako nga, direkta po ako magturo. Hindi po ako nagpapatawa rito. Hindi po ako rito umiiyak para lang ako'y kaawaan at paniwalaan ninyo. Sinasabi ko po sa inyo, umiiyak lang po ako kapag ako'y humihingi ng kapatawaran sa harapan ng Diyos. Hallelujah! So, patatapos na po tayo, huling lang po to. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal sa isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Ang hinahangad po natin, tayong mga tao, ay ang parangal natin. Marami pong ganyan ngayon, mga parangalan sa isa't isa. Meron pong mga nagtuturo ngayon, hindi na nasiyahan sa napakayaman niyang tao, bilyonaryo siya, nagtuturo pa siya ng salita ng Diyos. Kasi ano ba hinahangad niya? Ang siya'y maparangalan na siya'y mabuting tao. Di ba? Meron pa nga ako napanood na may paiyak-iyak pa, ganito. Pero, ang kanyang pamumuhay ay nandun pa rin sa sanlibutan. Yun pa rin ang kanyang trabaho, ang maglingkod sa sanlibutan. Ang ibig ko sabihin, nandun pa rin siya. Isa itong komedyante na hindi po, ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, kung ibig nyo sumunod sa akin, iwanan nyo ang inyong mga minamahal sa inyong buhay. Hallelujah! Maraming salamat po sa linggong ito. Sana po nakatulong itong salitang ito na aking binahagi sa inyo. At pagpalain po kayo sa inyong pakikinig. Sino man makapakinig nito ay makasusumpong po ng katotohanan. At gayon din po, patuloy po na ako'y nag-aanyaya sa inyo ng house-to-house Bible study o pag-aaral sa inyong tahanan at sa inyong church.
Wala po akong bayad. Imbitahan po ninyo ako. Tubig lang po na malamig ang pagkaloob sa akin. Kung paano ang Diyos ay pinagkaloob ang kaligtasan, ganun din po. Wala pong bayad ay pagkakaloob ko sa inyo. Gayun din po, unais niyo po ng mga panalangin upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa inyong tahanan, mayroong karamdaman sa inyong pamilya. Lumapit po tayo sa Panginoong Kristo. Siya po ang nagpapagaling. Isa po yan sa regalo ng Diyos upang makilala natin siya. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang may hawak ng ating buhay. Siya po ang may plano ng buhay sa atin. Hallelujah. Maraming salamat po sa inyo. Ako nga po pala, si Brother Dolpo, nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos.